Praise God. Sige po, tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating babasahin ang salita ng Panginoon. Luke 1:26 to 31. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God, the city of Galilee, to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." Troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, with conceive in your womb the bear son, and shall call his name Jesus." Hallelujah. Tayo po yumuko at mananalangin. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We magnify your name, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pinaparanas sa aming kabutihan, Panginoon. Patuloy po naming nararanasan yung iyong biyaya sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay na meron kami. Salamat po sa mga biyaya na patuloy po naming tinatangkilik sa araw-araw, O Diyos. Lord, tunay nga po, Panginoon, na kung wala ka po sa aming buhay, kami po ay wala, Panginoon. Wala po kaming kwenta, Lord. But thank you, Lord, for the privilege that you have given us, Lord, to be called your sons and daughters, O God. Be called your children, O Lord. Salamat po, Panginoon. Sa gabi ito, as we meditate your word, Lord God, ikaw po ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. Tumimo, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga puso, Lord God, at magbago ng aming mga buhay. Salamat po. Ito po ang dalangin namin. Sa pangalan ng Jesus ang lahat ay magsasabi ng Amen. Praise God. Batiin po natin ang katabi natin, mga kapatid. Sabihin natin, Merry Christmas. Sabihin nyo rin po ay yung regalo ko. Ayan, yung mga nakapatid po natin sa sa virtual, sa Zoom, binabati po namin kayo. Hinaan natin ng konti, nagpi-feedback. Ayan, binabati po namin ni Carol, si Sister Ana, Sister Lily, ayan, si Brother Samsung, ayan, si Maki, si Kamaki, Sister Ken, si Brother Nervin and family, Sister Rose, tapos Sister Ana Evaldoni. Ayan, naka-suspend pa sa ere. Ayan. Salamat po, mga kapatid. Nagme-meditate yan. Yan ang nakikinig. Amen. Purihin ang Panginoon. Gaya po ng nabanggit natin last time, ating pong pinag-aaralan ay series about Christmas. Last week, ano po yung topic natin? Sino nakakatanda? Ayan, Silent Night. Ang buhay po ni Joseph. Natutunan po natin na minsan hindi naman kailangan na nasa frontline tayo, nasa limelight tayo. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, yung sumusuporta lang tayo sa mga tao ay napakalaking ministeryo na. No, maging faithful tayo sa binigay sa atin ng Panginoon. Yun ang essence ng message. Ano man yung ginagawa mo sa Panginoon, nakikita man naman ng tao o hindi, ang mahalaga ay ginagawa mo ng may katapatan. Kasi ito'y ginagawa mo sa Panginoon. Yung responsibility na inatang sa atin ng Panginoon, if we are doing it, pag pinagsama-sama yan, ay na-fulfill natin yung plano ng Panginoon. Amen? So, minsan kasi parang gusto natin laging maingay, laging magarbo, laging nasa limelight, pero that's the message last week. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay buhay ni Mary. Ang ating pong title ay Mary's Little Lamb. No, hindi Mary had a little lamb. It's a play of words then. Alright, ang team po natin, The Real Meaning of Christmas. It is a series, no? Jesus was born to die for the salvation of mankind. Ang sentro ng ating pag-aaral ay yung pagkapanganakan ng Panginoon, pero titignan natin ito sa buhay ni Mary. No? Meron pong kwento dito, ang title nito ay The Mother Who Raised a Child for a Dangerous Calling. A Christian woman once shared her testimony about her son who became a missionary in a war-torn area. Meron na pong
nanay, isang Kristiyano na ang kanya pong anak ay misyonaryo, no? Missionary sa isang war-torn area. Ibig sabihin ito po ay pinaglalabanan na lugar o nagdidigmaan sila ron, no? Alam niyo naman yung ibig sabihin ng salitang 'yon. Before leaving, he hugged his mother tightly and said, "Mom, God is calling me there. I don't know if I'll come back." No? Nagpaalam yung anak niya kasi missionary sa delikadong lugar eh. Nagpaalam siya sa nanay niya, niyakap niya yung nanay niya. Sabi niya, tinatawag ako ng Panginoon at hindi ko alam kung babalik pa ako. No? Imagine niyo kung kayo yung anak, kayo yung magulang, yung nanay na yon. No? She cried, yung nanay umiyak daw siya, not because she wanted to stop him, but because she knew obedience to God sometimes bring great cost. Later, she said, "I gave birth to my son, but I surrendered him to God long before he left." No. Minsan ganun mga kapatid eh. Ganun yung nangyari kay Mary. Mary understood this in an even deeper way. Bakit? She carried Jesus in her womb, but she also surrendered him to God's purpose, a purpose that involved the cross. Kasi alam niya na yung unti-unti nireveal sa kanya ng Panginoon na itong si Jesus na kanya pong nasa sinapupunan ay ang Messiah. Alright? Today, let us continue our Christmas story series. We will understand Christ's incarnation through the life of Mary. Number 1, Mary's devotion. Ano yung makikita natin sa buhay ni Mary na mag-highlight sa atin sa pagkilala sa ating Panginoon Jesucristo? Una, yung devotion ni Mary, makikita natin dito eh. Her heart before God. Yung puso ni Mary. Luke 1:26-28, basahin natin. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city, Galilee, named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary, and he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." Makikita natin dito yung tinatawag na humble si Mary, meron siyang humility, no? Humble and faithful siya. Mary was a simple, seemingly insignificant woman who feared the Lord. Pag-aaralan natin yung buhay ni Mary, napakasimple lang eh. Hindi naman siya yung prinsesa, hindi naman siya yung napakakilalang tao. Napakasimple lang ni Mary. She was from Nazareth, an obscure town. Hindi yung lugar din niya, hindi rin kilala, hindi rin business place or business center. Humanly speaking, nothing about her social status made her special. Wala namang special eh. Napakasimple lang ni Mary eh. Humble pero faithful siya. But she was a woman, ito yung pinakamahalaga rito eh. A woman who feared God. May takot siya sa Panginoon eh. Kahit sino pa tayo mga kapatid, hindi tayo kilala, simpleng tao lang tayo. No? Sabihin natin, hindi, simpleng Christian lang po ako eh. Ang mahalaga, meron tayong banal na pagkatakot sa Panginoon. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Meron tayong faithfulness sa Panginoon. Mary was a devoted Jewish young girl. Many commentators suggest that Mary was a teenager when she gave birth to Jesus, between 14 to 17. Ganun kabata si Mary nung tumugon siya sa pagkatawag ng Panginoon, between 14 to 17 years old. No? Ito yung mga sinasabi ng mga commentators. Being Jewish, she is not like the common Gentile girl we knew. All Jewish knew the Bible. They know that Messiah will come one day. Alam nila eh. Ito yung kaibahan ni Mary sa mga ibang babae, ano? I mean Gentile girl. Kasi sila sa mga Jewish young girl, tinuturuan sila ng Torah, tinuturuan sila ng Tanakh, no? Nagbabasa sila ng Biblia. Nakikinig sila ng Biblia kasi nga limited yung copy noon, di ba? So alam nila na darating ang Messiah. They are expecting Messiah. So may idea na si Mary. Devotion generally means a deep love, loyalty, and commitment towards someone or something. So pag sinabi natin, number 1, si Mary, devoted siya.
Pag sinabi nating devoted, mga kapatid, anong sabi dyan? Deep love, loyalty, and commitment toward someone or something. Committed siya sa Panginoon, committed siya sa pagbabasa ng Biblia, committed siya sa pananalangin, no? Yun yung ibig sabihin ng devoted. Mary was devoted to God, faithfully living according to the knowledge she had of Scripture. She knew a Messiah was promised even if she did not fully understand His divine nature. Hindi naman alam ni Mary na, kaya nga yung revelation na binibigay kay Mary ay progressive eh. Hindi naman one time lang, binigay na kay Mary, ito mangyayari. Hindi man unti-unti. Pero naging faithful siya yung sa alam niya. Una, alam niya na si Messiah ay darating. Tapos pinaliwanag ng Angel Gabriel. Tapos dumarating yung mga magay, dumarating yung mga shepherd. No, nakikita niya, nagkakaroon ng liwanag yung revelation sa kanya ng Panginoon. Likewise, we should be faithful to what we have. God will not hold us accountable for what He did not entrust. May mga pinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Amen? Sabi mo sa tabi mo, may pinagkatiwala ang Panginoon sa iyo. Dapat maging faithful tayo, gaano man kaliit, kalaki yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung revelation na pinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon, mga kapatid, unti-unti naintindihan niya kung sino si Jesus, naging faithful siya doon. Naging devoted siya doon. Pangalawa, receptive to God's grace. Yung grasya ng Panginoon ay tinanggap ni Mary. Some people might ask, why Mary? Di ba? Bakit nga pa si Mary? Ang daming tao sa buong mundo noong unang panahon, ng panahon na ito, ng panahon ng Panginoong Hesukristo, ay bago ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Napakaraming babae. Bakit si Mary? No? Ang sagot ay why not? Bakit hindi? Di ba? Kasi nga, grasya ng Panginoon is all about God's grace. The answer is why not? God can use whoever He wants. But He uses noble people for a noble purpose. Bakit si Mary? Di ba? Di ba? Ito'y biyaya ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat, dahil mahusay si Mary, etc. Pero isa lang naman ang requirement eh. Kasi God can use everyone, yes, for a different purpose. For example, ikaw ay masama. God can still use you to teach other people. Di ba, mga kapatid? Andiyan kayo? Yung donkey nga, ginamit ng Panginoon para magsalita. God can use everyone He wants. He is a sovereign God. Pero for a noble purpose, para sa banal na gampanin, dapat maayos. Yun lang ang requirement, kailangan malinis. Eh doon, pasado si Mary. Yes, it's by God's grace. God can use noble people for a noble purpose. Kung gusto mong makaging kagamit-gamit ka sa kaharian ng Diyos for a noble purpose, yes, God can use you sa saan mang bagay. Pero for a noble cause, kung gusto mo maging kagamit-gamit ka, dapat noble ka rin, mga kapatid. Greetings, sabi dito mga kapatid, greetings of favored one, the Lord is with you. The Greek word, ano yan? Kay karetome, anong ibig sabihin yan? Means grace, endowed with grace, or highly favored by God. Biniyayaan siya ng Diyos. No? Kinahabagan siya ng Diyos. Being the recipient of God's favor implies a godly, faithful character. Maayos yung karakter niya eh. No? Sabi ko nga mga kapatid dahil noble siya, malinis siya, ay ginamit siya sa malinis na bagay. Yung devotion prepares for calling. Okay, naging devoted siya. Naging faithful siya dun sa Panginoon. Naging devoted si Mary. So, yun yung ginamit ng Diyos para i-prepare siya sa ministry. Those who cleanse themselves, sabi ng 2 Timothy 2:21, basahin natin. Those who cleanse themselves will be instrument for what? Made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Kung gusto mo maging kagamit-gamit ka sa good work, dapat good. Naintindihan natin mga kapatid? Siguro naman, hindi naman tayo bibili order tayo ng pizza. Ito yung illustration na nadinig ko noon pa. Order ka ng pizza, tapos
darating sa'yo ay nasa kamay nung nung delivery guy, ano? Tapos puro dumi pa yung kakainin mo ba yun? Hindi naman eh. Di ba mga kapatid? Ang requirement lang, malinis. Malinis na karton, mga kapatid. Parang karton tayo, yun yung illustration na nadinig ko noon. Parang karton, you just need to be clean. Hindi naman ikaw yung pizza eh. Lagyanan ka lang eh. Vessel lang tayo, but you need to be clean. Amen mga kapatid? So ganito rin, yung devotion niya, yung faithfulness niya sa Panginoon, napakatindi mga kapatid, talagang bata pa lang siya, dinidevote niya na yung sarili niya sa Panginoon. Imagine if Jesus' mother is known as a gossiper. Imagine niyo kung yung karakter, yung buhay ni Mary ay hindi maayos. May bahid ng karumihan. Di ba magkakaproblema? No? Imagine niyo kilala si Mary na Marites. How would people know Jesus? Sasabihin nila, si Jesus na anak ng Marites. 'Di ba? O anak ng manunuba. Hello, andiyan kayo. 'Di ba? So napakahalagang role na ginampanan ni Mary, and it requires her to become what? Just be faithful, devoted, and holy before the Lord. Of course, in this case, God will not use someone whose moral integrity is questionable. Siyempre, for this noble purpose, hindi naman gagamit ng Diyos na yung character ay questionable. Cultivate life of devotion, yung ating pong small act of faithfulness ay mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful, be devoted. Amen. Maging faithful tayo sa Panginoon, devoted. Be humble and God-focused, not seeking worldly recognition. Nakita natin yung unang karakter ni Mary, yung devotion niya. Yung puso niya maayos sa Panginoon. Pangalawa, yung submission niya. Yung kanyang pagpapasakop sa Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Her will, una yung heart niya, pangalawa yung will niya, yung kalooban niya. Her will surrendered to God. Luke 1:29-33, basahin natin. But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greetings this might be. And the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Makikita natin, pangalawa, yung kanyang devotion, yung puso niya. Pangalawa, yung kanyang submission, yung kanyang kalooban, yung will. Na-confront si Mary, confronted with difficult calling. Biruin nyo, yung calling na binigay sa kanya ng Diyos ay matindi. Confronted with difficult calling. Ano yung calling niya? God called her and chose her to fulfill a specific task, which is most important task in history, to bear the Son of the Most High God. Napakatinding calling nito eh. No? Ano yung bakit difficult yung kanyang calling? We know the angel Gabriel visited Mary to bring her the news of God's plan. She would give birth even though she wasn't married yet. Imagine niyo yung calling na binigay sa kanya ng Panginoon. Magbubuntis siya, ipapanganak niya yung anak ng Diyos. Son of the Most High God. Yung Messiah ang ipapanganak niya, tapos matindi yung kanyang calling. Bakit? Manganganak siya pero siya ay dalaga. Ang tindi ng calling. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. She would conceive without human intervention. Napakahirap ng kanyang
calling. Mabubuntis siya ng walang human intervention. Pangalawa, submission beyond understanding. Nakita natin yung challenge ng kinaharap niya eh. Mahirap yung calling niya eh. Diba? Pag nakaharap tayo sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon, minsan umaayaw tayo eh. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? May pinagawa si Lord sa atin, mahirap. Minsan tumatalikod tayo. Madalas, tumatalikod tayo sa kalooban ng Panginoon. Tumatalikod tayo sa tawag ng Panginoon. Pero ito, natin din nung calling kay Mary, pero nag-submit siya eh. Nag-submit siya beyond understanding. Kahit hindi niya naintindihan. Mary's submission and obedience to God are exceptional. While obedience is, tignan niyo yung definition ng obedience and submission. While obedience is following orders or commands, submission is what? Yielding to power and authority. Yung pagkakaiba, yung obedience, so sumusunod ka. Pero yung submission, magpapaubaya ka sa mas mataas na kapangyarihan. Andiyan kayo, yun yung pagkakaiba. Kasi minsan sumusunod lang tayo, okay. Pero yung pagpapasakop ay iba mga kapatid. You yield. Magpapaubaya ka, ibig sabihin ng yielding. Papasakop mo yung iyong kalooban. Obedience is doing what you are asked to, but submission is doing what you are asked to do even though you do not understand. Okay, sumusunod ka. That's obedience. Pero yung submission, minsan mahirap na, dumating na sa panahon na hindi mo naiintindihan, and yet, ginagawa mo pa rin, that's submission. Yun ang ibig sabihin ng submission, mga kapatid. Luke 1:34-35. And Mary said to the angel, anong sabi doon? How will this be, since I am a virgin? Paano? Sabi niya, paano mangyayari yon? And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Paano mo maiintindihan yun? The Holy Spirit will come upon you. Ang hirap intindihin. Hanggang ngayon, mga kapatid, pinagtatalunan pa yung tinatawag na a virgin birth eh. Yung conception ng Panginoon Jesucristo. Hindi natin maintindihan kung paano nangyari yun. Mahirap intindihin. Pero nagpasako pa si Mary. She doesn't figure it all out, but she submits to the will of God. Okay, hindi niya maintindihan eh. Pero nagpapasakop siya sa kalooban ng Panginoon. Yes, Lord. Sige, Lord. Ito yung dapat matutunan nating lahat sa buhay ni Mary. Okay, minsan may mga bagay tayong hindi naiintindihan. Lord, hindi ko naiintindihan ba't ganito ang nangyayari? Bakit hindi parang hindi successful? Bakit parang ganito? Hindi, sabi ni Lord magpatuloy. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon, magpatuloy. God pleaser versus man pleaser. She wants to please God rather than man. Ang number one priority niya, na pasayahin, i-please, ay ang Panginoon. She did not think about what people might say. She did not think about what Joseph might say about her. She simply responded to the call. Hindi na sinabi, baka sabihin nila, ano ako diba? Adulterer ako. Ano kayang sasabihin ni Joseph? Sinantabi niya lahat ng bagay na yun. Sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng submission, mga kapatid. If you are really called by God to do a specific task, never think of what people might say. Never worry about anything, because if God called you, He will sustain you. Kung tinawag ka ng Panginoon, siya rin ang bahalang mag-sustain sa atin. Pag may pinagawa si Lord, naalala ko na ako po ay nag-aaral pa sa Bible School, laging sinasabi ng aming professor na sa mission, isang missionary professor namin, missionary siya, sabi niya, if it is God's will, it is God's will. Baliktad pala. If it is God's will, it is God's will. Kung kalooban ng Panginoon yan, He will sustain you. Yun yung kalooban ng Panginoon Andiyan kayo mga kapatid? Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, pumunta sa Promised Land,
Sino magpapakain sa mga taong to? Di ang Diyos. Andiyan kayo mga kapatid? Minsan nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi naman dapat nating ipag-alala. Ang Lord ang tumawag sa atin. Siya rin ang magsusubiruin nyo. Tinawag sila ng Panginoon. Go to the land, I will show you. Sabi ng Panginoon, sabi sa mga Israelita, from Egypt to the promised land. Maglalakbay kayo sa ilang. Sino nagsustain sa kanila? Ang Panginoon. Naghanap pa sila ng karne. Dahil sa katigasan ng ulo nila, anong ginawa na pa? Sige, binigyan sila. Yun yung natawag na permissive will ng Lord eh. Hindi naman yun ang perfect will ng Lord is sustain sila ng mana. Lord, matabang na eh. Puro na lang mana, ayaw na namin eh. Gusto namin karne. Dahil sa katigasan ng ulo nila, pinubansya ng Panginoon. Pero, merong parusa. Hinayaan ng Panginoon, pero tinuruan sila ng Panginoon. God will sustain us. A man-pleaser will never be able to fulfill his calling. Kapag ka ikaw ay man-pleaser, anong sasabihin ng mga tao? Nakatingin ka sa tao, nakatingin ka sa mga sasabihin ng tao, you will never be able to please God. Hindi pwedeng sabay. Sabi dito kapatid, Galatians 1:10, sabi ni Paul, For I now seeking the favor of man or of God? Or am I striving to please man? If I were still trying to please man, I would not be a bondservant of Christ. Kung ang piniplease ko ay tao, hindi ako karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Sabihin mo sa kanila, please God. Malugod, bigyan natin ng kaluguran ang Diyos, hindi ang mga tao sa paligid natin. Yun yung tinatawag nga na audience of one. Si Jesus, si God lang ang ating ipiniplease. Mary surrendered to God's will in spite of struggle. Sino dito may mga struggle sa buhay? Aba, ang dami Lahat tayo may mga struggle sa buhay Ang kagandahan kay Mary, mga kapatid, kahit struggle, kahit hindi niya maintindihan, kahit may mga problema siyang dinaranas, sumusunod sa Panginoon. Sino ba si Jesus? Who is Jesus? Let us understand Mary's struggle by knowing who is Jesus. Luke 1:31-33, And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And he will be great and will be called the Son of the Most High. Ito yung isa struggle niya And the Lord God will give him the throne of his father David, and will reign over the house of Jacob forever. Isaiah 9:6-7, basahin natin. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. There will be no end to the increase of his government or of peace. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Nakita natin? Antindi yung struggle niya, kung sino si Jesus, nandun yung struggle niya. Kasi binigyan siya ng progressive revelation Mary struggled with being mother and servant of God. Sabi niya, I'm His mother in the flesh. Ito yung struggle niya. I am His mother in the flesh. He is my God. Nakita niyo yung struggle niya? Struggle ni Mary. Nanay ako, pero Diyos ko rin ito. Ito yung magliligtas sa akin, pero nanay ako. Nakita niyo, imagine niyo yung struggle is real. Anak ko yan, kailangan kong ingatan, turuan, palakihin. Pero ito rin yung Diyos ko. Ito rin yung magliligtas sa akin. Imagine niyo yung struggle na gano'n. Mga kapatid, talagang struggle is real. Imagine sa struggle within her. But this is necessary struggle. This was a necessary struggle as she gradually understand God's plan. Naiintindihan yung progressive revelation na tinatawag, naiintindihan niya unti-unti kung sino talaga si Jesus.
Di ba, nung lumalaki na si Jesus, 12 years old, pumunta sa temple, nakikipag-debate sa mga Pharisees, sa mga expert of the law. Di ba, mawiwindang ka talaga pagka ikaw yung nanay ni Jesus Ito yung progressive revelation na nangyari. Angel's announcement, di ba, in-announce nung angel Gabriel, kinausap siya. Shepherd's visit and testimony. Unti-unti nagre-reveal di ba? Una, yung angel, kinausap siya, ito yung mangyayari. Tapos, unti-unti bumibisit, nakita namin ang angel nagpakita sa amin na nandito raw ang tagapagligtas. So, wise men from the east worship her son. Pero yung mga maga, yung mga matatalino, galing pa sa malalayong lugar, sumamba doon sa kanyang anak. Diba? Imagine niyo yung unti-unting revelation na nare-realize niya, hindi pang karaniwan talaga. No? Then Herod's plot to kill Jesus. Hindi pang karaniwan talaga. Ipapapatay pa So, yun yung naranasan na struggle ni Mary. Pero naglingkod siya sa Panginoon. Sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. So, ano man yung struggle na dinaranas natin, personal struggles, emotional struggles sa ating mga bagay na iniisip-isip natin, ini-encourage tayo ng Panginoon na magpatuloy, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ano man yung nararanasan natin. Life's journey sometimes is complicated. Talagang hindi naman hindi naman bed of process Kaya nga nag-uusap kami ni Sister Cheryl nakaraan, yung will ng Panginoon hindi lamang siya yung hindi siya linear ito yung plan ko. Tapos laging smooth na ABCD, okay. Hindi naman ganoon Minsan papagawa lang sa iyo ang Panginoon, then wala ka na madidinig Kailangan mo lang mag-trust sa Panginoon. Magtiwala. Kaya nga yung journey ng buhay natin, complicated Hindi naman, ito, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Minsan malungkot din Amen? Ay, parang ako lang nalulungkot Ang buhay ay hindi black and white lang. Minsan madrama rin talaga Pero kasama talaga sa buhay mga kapatid Amen? Life's journey is complicated. Sometimes it is a continuous struggle to understand something. It is a continuous struggle to find balance. Minsan hindi natin maintindihan. Just be faithful to God even it hurts. Even you don't understand. Kahit nasasaktan tayo, kahit nahihirapan tayo, abay magpatuloy tayo. So, lagi mo sinasabi noon naalala ko lang ngayon, kahit parang gumagapang ka na, parang nahihirapan, dapa ka na, abay gumapang ka. Lord, nahihirapan ako. Abay, gumapang magpatuloy. Kasi tinawag tayo ng Panginoon maging faithful, ano man yung ating sitwasyon sa buhay. Hindi naman madali ang buhay, yes. Pero tinawag tayong maging faithful sa tawag ng Panginoon sa atin. Surrender your plans to God even when life is unclear. Amen? Ano man yung hindi mo intindihan sa buhay, isurrender nyo lang sa Panginoon yung inyong mga plano. Trust God above public opinion or fear of criticism. Magtiwala tayo. Ito yung sabi mo sa akin, Lord. Huwag natin isipin yung kritisismo. Huwag natin isipin yung sasabihin ng mga tao sa paligid natin. Huwag mo isipin yung sasabihin ng tatay mo, yung nanay mo. Ito yung kalooban ng Panginoon, pinagagawa sa iyo. Tinawag ka ng Panginoon. For example, tinawag ka ng Panginoon magmisyon. Tinawag ka ng Panginoon magpastor. Ito nga yung katotoo ko, di ba? Ewan ko kung nasabi ko na sa inyo. Nung tinawag ako ng Panginoon magpastor, tumugon ako sa tawag ng Panginoon. Tumututol si Mama at si Papa kasi si Mama, kaya ayaw niya ako magpastor kasi alam niya yung buhay ng isang pastor. May mga pastor na inaalagahan kami nung pupunta sa bahay namin, pinapakain namin nung ako yung mga bata. Alam niya ang buhay, kaya pinipigilan niya ako magpastor. Yung papa ko silent lang, pero sabi niya sa akin, sige, pag nagkapera tayo, mag-aaral na ako sa Bible School, pag-aaralin kita sa ano mong gusto mo, engineer. Ganun siya magtumutol, pero tutol pa rin. Simple lang tumutol, pero tutol pa rin. Tapos sabi ng kapitbahay naming pastor, kasi kapitbahay namin, pastor din Ang sabi kay Mama, sabi sa kanya, ay,
Kung kalooban ng Panginoon yan at pinipigilan nyo, hindi siya ang pinipigilan nyo. O di, o di hinayaan ako mag-aral ng Bible School. No? Kahit anong sasabihin ng mga tao sa paligid mo, tumugon ka sa tawag ng Panginoon. Pinagagawa ng Panginoon eh. Amen? As long as sigurado ka na yun ang pinagagawa sa'yo ng Panginoon, then follow. Obey God. Obey God rather than man. Marami akong experience ng obeying God rather than man. O, kapatid. No, hindi ko na baka magkaiyakan pa eh. Ikakasal na nga, napigil pa eh. I would obey God rather than man. Yun yung kalooban ng Panginoon eh. Pangatlo at panghuli, yung pananampalataya ni Mary. Yung devotion niya, yung devotion ni Mary, yung pag-surrender niya, yung submission niya. Pangatlo at panghuli, yung kanyang pananampalataya. His confidence in God's Word. Yung faith ni Mary, amazing. Luke 1:38, and Mary said, "Behold, I am servant of the Lord." Talagang nag-submit siya eh. Pagsabi ni Angel Gabriel sa kanya, ito mangyayari, magkukonsib ka, Son of the Most High, the Holy Spirit will overshadow you. Ano sabi niya? I am servant of God. Nagpasakop siya sa Panginoon. Servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from him. Satisfied na kasi sumagot na eh. Yes, Lord na siya eh. Ang pananampalataya natin lumalago sa salita ng Panginoon. Kapag sinasabi ni Lord, nakikinig tayo, tinutupad natin, lumalago ang ating pananampalataya. As the event unfolds, little by little, she came to realize that the baby in her womb is the Savior of the world, the Son of the Most High. Most High. The angel of the Lord appeared to Joseph that Mary will bear a son who will be the Savior of mankind. Matthew 1:21, sabi rito, she will bear a son and you shall call his name Jesus. Bakit daw Jesus? Yun palang ibig sabihin ng Jesus. Tandaan ninyo. Anong ibig sabihin ng Jesus? For he will, ano yun? For he will save his people from their sin. Pag sinabing Jesus, ibig sabihin ay tagapagligtas. Yahweh save, yun ang ibig sabihin ng Jesus. Yahweh saves. Luke 2:10-12, but the angel said to him, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all people. For today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in a manger. Ito yung mga word na tinanggap ni Mary. Lumago yung kanyang pananampalataya dahil sa mga word na nadinig niya. Salvation is received through faith. Kasi nga, naintindihan niya yung salita ng Panginoon, pero ito ay reminder din sa ating lahat na ang kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. This little baby is the Lamb of God that will take away the sins of the world. The baby Jesus is Mary's little lamb. Yun yung title natin eh. Yung baby na nasa womb ni Mary ay tagapagligtas. Kaya tinawag natin Mary's little lamb. The next day, bakit lamb? John 1:29 sabi dito, the next day, he saw Jesus coming towards him. Si John the Baptist ang nagsasalita, and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So ano bang ibig sabihin ng Lamb of God? Hebrews 2:9, but we do see him who was made for a little while lower than the angel, namely Jesus, because of the suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Bakit? Lamb si Jesus Christ kasi siya nga ang tagapagligtas. Siya yung ransom for our sins. Noong unang panahon, noong Old Testament mga kapatid, nag-aalay sila ng lamb, ng bull, para sa ikapapatawad ng kanilang mga kasalanan. Pero ito, once and for all, innocent lamb
blameless, unblemished lamb, mga kapatid, si Jesus Christ. And once and for all, para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Even Mary's salvation, tandaan ninyo ito, mga kapatid, even Mary's salvation relies on the atoning sacrificial death of Jesus on the cross. She ought to believe in Jesus for her salvation. Maging si Mary, kaya nga sa mga Roman Catholic, anong nangyari? Pati si Mary ang nagiging tagapagligtas. Tandaan nyo, pati si Mary kailangan niyang manampalataya doon sa anak niya para ikapapatawad ng kanyang mga kasalanan. Kasi si Jesus lang ang tagapagligtas. Naintindihan natin, mga kapatid? Even Mary's salvation relies on the atoning sacrificial death of Jesus on the cross. She ought to believe in Jesus for her salvation. We can only be saved through the blood of the unblemished Lamb of God. Ito na yung point ng sermon, mga kapatid eh. Yung Mary's little lamb na yun, mga kapatid. Siya yung tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa Panginoong Jesucristo. Sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. We can only be saved through the blood of the unblemished Lamb of God. Maliligtas lang tayo sa pamamagitan ng alay ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Let me close, mga kapatid. Maaga tayo mag-close ngayon. Mary's life models for us. Ano yung mga nakita natin sa buhay ni Mary? Una, devotion. Prepare your heart for God's calling. No? Yung ating puso, inihahanda nun tayo para sa pagkatawag ng Panginoon, para magamit tayo. Kung gusto mo maging kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon, we need to devote ourselves to God, yung puso natin maayos sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, submission. Okay, tinawag ka ng Panginoon. Abay, magpasakop ka. Hindi mo na naiintindihan, magpasakop ka. No? Yield to God's plan even in uncertainty. Hindi mo na naiintindihan, parang, Lord, hindi ko alam yung future ah. O, paano na bukas? Hindi mo na naiintindihan. Abay, magpasakop ka. Sumunod ka lang sa kalooban ng Panginoon. Yun yung tinatawag nating submission. Panghuli at mga kapatid ay yung pananampalataya. Trust God's promises and embrace His purpose. Okay, tumugon ka na sa kalooban ng Panginoon. Sa tawag ng Panginoon sa buhay mo. Darating yung mga bagay na pagsubok sa buhay natin eh. O doon na yung oras na kailangan tayong manampalataya. Magtiwala sa Panginoon. The birth of Jesus Christ through a willing vessel reminds us Jesus was born to die for our salvation. May we, like Mary, live devoted, submissive, and faithful lives for God's glory. Amen? Maging submissive tayo, faithful tayo sa Panginoon, and devoted tayo sa Lord. Amen? Let us all stand.